Ako si Maricar. May dalawang anak at ang asawa ko naman, si Robin na kasalukuyan ngayong nakadestino na militar sa malayong lugar. 5 taon na kaming nangungupahan sa bahay sa parte ng bayan ng Masbate. Simple lamang ang aming pamumuhay. Tahimik at masaya kasama ang aking asawa at dalawa ko pang mga anak. Ang panganay ko naman na babae ay grade 5, samantala ang isa ay grade 2 na lalaki. Minsanan lang makauwi ang aking asawang si Robin, kaya't kami lang na mag-iina ang naiiwan sa bahay. Hindi naman nakakatakot na kami lamang ang naroon dahil napapalibutan naman kami ng mga bahay sa aming inuupahan at mababait naman ang aming mga kapitbahay. Malapit din ang bahay namin sa bayan kung saan nag-aaral ang dalawa kong anak, kaya hindi na rin hassle mamalengke at pumasok sila sa eskwela. Magandang umaga, Maricar. Bati sa akin ni Aling Miling na mapadaan ako sa kanilang bahay. Magandang umaga din, Tia Miling. Bati ko sa matanda. Si Aling Miling din ang may-ari kung saan kami nangungupahan. 69 years old na ito at may mahaba at maputing buhok na aabot hanggang puwet nito. Sakto lamang ang pangangatawan nito at mag-isa lamang itong naninirahan sa kanyang bahay. Ang pinagkakabuhayan ng maliit na tindahan sa harapan. Mag-isa na lang si Tia Miling at 10 taon nang patay ang asawa nito. Samantala naman, ang mga anak nito may sarili na rin na pamilya at ang ilan ay nagtatrabaho sa Maynila. Minsanan din na umuwi at dalawin ng matanda. Mukhang naparami ata ang namalengke mo. Puna nito na ikinabaling ng aking dalang eco bag, laman ng aking mga pinamili. Opo, Tia. Mamaya na kasi ho ang birthday ng anak kong si Tantan. Tukoy ko sa pangalawa kong anak. Tinamihan ko na rin ang pamamalengke para isahan na at hindi na pabalik-balik sa bayan. Magluluto lang ako ng simpleng handa para sa anak ko at imbitado ho kayo. Ngumiti ako ng matamis. Magkatabi lamang ang bahay namin ni Tia Miling at masasabi ko naman na close naman kami sa kanya dahil mabait ito at patrating binibigyan ako ng ulam. Maraming salamat, Maricar. Napakabait mo talaga. Pupunta na lang ako sa inyo mamaya. Anito? Siya nga pala, nabanggit sa akin ng asawa mo nung nakaraang buntis ka na daw. Totoo ba iyon? Oho, mag-aapat ng buwang buntis si Maricar at masaya siya dahil madadagdag naman ang kanyang pamilya. Sige na ho, Tiyang, naiwan ko na muna kayo. Ngumiti na lang ako ng matamis sa matanda at tinalikuran ko na siya para pumanhik sa aming bahay. Hinakbang na ni Maricar ang mga paa at nakadalawang hakbang, bumaling muli silang tingin kay Tia Miling na ngayon makahulugang may ngiti sa labi. Ibang-iba sa paraan ng umingiti ito sa akin noon na makakasalubong ko siya sa tuwing lumalabas siya. Hindi niya lang pinansin ang makahulugang pagtitig nito at dumiretso na papasok sa munting tahanan. Nakalimutan na ni Maricar ang paraan ng titig at ngiti sa kanya ni Tia Miling dahil naging abala na siya sa pagluluto ng handa para sa birthday ng kanyang anak. Pasado 3:00 nang matapos siyang makaluto. Simpleng spaghetti, bihon, tinapay at fried chicken at cake lang ang hindanda niya para sa simpleng selebrasyon ng kanyang anak. Inimbitahan din ni Maricar ang malalapit na kaibigan at kalaro ng anak na si Tantan at malalapit na kapitbahay nila. Pasado 9:00 ng gabi, natapos na rin si Maricar magligpit at makakain sila ng hapunan. Nahugasan niya na rin ang mga pinggan at nakapagligpit na rin siya sa kanila. Masaya naman si Maricar na napasaya niya ang kanyang anak sa simpleng birthday nito sa kanilang bahay at masayang-masaya ang anak niyang si Tantan na nakausap ang mga ama kanina sa video call at niregaluhan ng paboritong laruang kotse. Pasado 11:00 na ng gabi, gising pa rin ang diwa ni Maricar. Samantala naman ang dalawa niyang anak, mahimbing na natutulog sa higaan at mukhang napagod sa kanilang paglalaro kanina. Kinuha ni Maricar ang lagayan ng kanyang karayom at sinulid at kinuha ang lampin para magborda doon. Isa din ang hilig ni Maricar ang magtahi at magborda ng damit kapag mayroon siyang oras. Ginagawa niya na itong pampalipas ngayon lalo't hindi pa naman siya inaantok. Ilang minuto na si Maricar nagtatahi at tanging niya nalang naririnig ang huni ng kuliglig at palaka sa kalaliman ng gabi. Tulog na ang lahat at mukhang siya na lang ang gising sa gabing iyon. Maaga rin na natutulog ang mga tao sa kanilang lugar at pasado 8:00 pa lang ng gabi. Wala ka nang makikita na bukas na tindahan o kaya naman naglalakad sa labas.
Napagtatahi ni Maricar na agaw ang kanyang atensyon na may nahulog na parting sinulid sa kanyang parting maumbok na tiyan. Dahil ayaw maistorbo ni Maricar sa pagtatahi, tinabig niya ang sinulid at tinuunan ng pansin ang kanyang pagbuburda para matapos na iyon. Ilang segundo lamang, ayan na naman, nahulog na naman sa parting tiyan niya ang parang sinulid at sakto talagang tumama sa kanyang tiyan. Nairita na si Maricar at tinabig na naman palayo sa kanya ang sinulid at tinuon muli ang atensyon sa ginagawa. Gusto niya kasi, dire-diretso at ayaw na magpaistorbo, lalo't abala siya sa pagtatahi. Ilang segundo nahulog na naman ang sinulid at doon na nairita si Maricar. Hindi niya alam kung saan galing ang sinulid na nahuhulog. Hindi na rin niya alam kung saan galing dahil abala siya sa kanyang pagtatahi. Ano ba itong sinulid na ito? Himutok na bulong ni Maricar sa labis na iritasyon na gustong matapos ang ginagawa. Kinuha niya ang gunting na nakalapag sa sahig at walang ano-anong ginunting ang sinulid na parating nahuhulog sa kanyang parting tiyan. Nag-ilabot na lang si Maricar nang marinig ang nakakakilabot na sigaw na taing sa sakit ng nakakatakot na nilalang ang narinig kasunod ng kalabog ng mabigat na katawan na nahulog mula sa itaas ng kanilang bubong. Kinabangon ko naman sa kinauupuan nang marinig ang malakas na tunog na ngayon ko palang narinig. Binuksan ni Maricar ang maliit na bintana at sililip sa maliit na siwang kung ano ba ang mabigat na nilalang na nahulog sa itaas ng kanyang bubong. Inaninag mula sa dilim nang makita kung ano o sino yun, ngunit wala siyang nakita. Wala nang anumang bakas pa na naabutan. Kinaumagahan, hinatid na ni Maricar ang kanyang mga anak sa klase. Hindi pa rin niya alam kung anong nilalang ang narinig niya kagabi at palaisipan pa rin niya sa kanya. Nagluto na rin siya ng tanghalian at ang sobra naman sa kanyang niluto. Balak niyang bigyan ng pagkain ng kanyang tiya Miling na hindi nito nagawang pumunta sa birthday kahapon ng kanyang anak. Lumabas na si Maricar sa bahay bitbit ang mangkok na kanyang niluto. Paglabas niya, tahimik sa labas at nakasarado ang pintuan at bintana sa bahay ng matanda. Lumingali nga pa si Maricar sa paligid at sakto naman na nakita niya ang matanda na bubukasan ng pintuan at lumapit siya dito. Tiya Miling, isasarasanan nito ang pintuan at napigilan ni Maricar. Kumubli ang matanda sa likod ng pintuan na animoy takot na para bang may tinataguan. Kalahati lamang ng mukha ang nakikita ni Maricar, subalit may takot sa matang to. Sandali lang tiya, may dala po pala akong pagkain sa inyo. Inabot ko sa kanya ang mangkok na niluto ko. Hindi ito makatitig sa kanya ng diretsyo. May usok pa ang mangkok na hawak ni Maricar na tanda na bagong luto. Tumitig lamang si tiya Miling sa hawak niyang mangkok at walang balak na kunin sa kamay niya. Tumingin si Maricar sa labas at nakita na sarado ata ang tindahan ito. Hindi karaniwan sa kanya na makita na magsara ito ng tindahan. Hindi ugali ni Aling Miling na magsara ng tindahan, pagkus nagtitinda ito kahit may sakit ito. Mukhang hindi po kayo magbubukas ng tindahan, tiya. Malilikot ang mata nito at hindi mapakali. Hindi rin maipaliwanag ni Maricar kung bakit takot na takot ito at namumutla. Inimbitahan ko po kayo kahapon sa birthday ng anak ko at hindi po kayo dumating. Nakalimutan ni Aling Miling na hindi dapat siya magsalita. Binuka niya ang bibig para sumagot pero walang tinig na lumabas. Naging slow motion lamang ang pangyayari at nagimbal si Maricar na makita na maikli ang dila nito at mukhang putol na hindi naman karaniwan na ganun dapat. May problema ba tiya? May sakit po ba kayo? Ang dila niyo po. Hindi ko na natapos ang sasabihin nang mabilis na sinarhan ng matanda ang pintuan ng bahay nito. At naiwan na lang si Maricar na nakatayo at naguguluhan sa nangyari. Simula noon hindi na ito nakapagsalita pa. Bibihira na lang itong lumabas at makipaghalubilo sa mga tao na para bang takot na takot. Palaisipan sa mga tao dito kung bakit bigla na lang nawala ang boses nito. At marami din ang nagsabi parang naputol daw ang dila ni Aling Miling. Hindi pa rin may paliwanag ni Maricar ang misteryo at anong kababalaghan ang nangyari kay Aling Miling at ikumang bibig na magsalita sa tunay na nangyari sa kanyang dila. Sa tuwing ipinipikit ni Maricar ang mata, naaalala niya ang nakakakita